Hello, Uncle. Pinapauwi na kami. Gawa ng COVID-19. Bakit parang biglaan naman po? Naapektuhan na yung negosyo dito. At hindi kami binabayaran dahil nagsara lahat. Kaya ang pera ko ngayon ay maliit at di sapat. Malapit na akong bumalik. Pero parang di ako nananabik. Di ko alam kung tuwa o lungkot ng balita mo sa akin na idulot. Sa pangungulila o sa pangangailangan. Dahil baka sa pag-aaral, baka ako'y tanggalan. Hintayin ko po ang inyong pagbabalik. Ang akala ko noon, sa mga pelikula ko lang makikita ang animoy mga eksena. Mga kalsadang tanging bakas ay mga gulong ng kotseng tila'y nagmamadali. Mga pasyalang ang tanging naglalaro ay mga alaala ng nakaraan. Mga pintuang sabik na muling mabuksan. Sa pangyayaring naganap, sino ang aasahan? Sa isang korap ng mata, nagbago ang lahat. Mas lumala ang bansa sa pagiging salat. 1, 2, 3, 15, 100, binibilang ang mga taong napagsarhan ng pinto. 1, 2, 3, 15, 100, binibilang ang mga taong hindi na makakapagbukas ng pinto. Ang kanilang buhay sa pandemya ay tuluyan ng napahinto. Ito ba ang parte ng pelikula? Bakit hindi mawakasan para ito'y tumila? Hindi na ako nalulugod. Sa mga barkada, di makasugod. Pag-isa ako naglalaklak, tanging kaibigan ay alak. Pulutan ko'y nauubos, pero di mahinto itong unos. Kailan kaya matatapos ang ating pagkakagapos? Sa kapalaran ay kinakapos, sa mga puso ay tumutulos. Sa buhay na nga kami ay hirap, winasak pati aking pangarap. May hirap. Pera ay hindi sapat, mas lalo pang magiging salat. Simulan natin sa umpisa. Nung sa Pilipinas ay kumalat na ang corona. Nabalot na tayo ng takot. Gawa nitong kakaibang salot. Taong 2020 sa Pilipinas at sa buong mundo. Ngunit sa ilang minuto, frontliners ay bigyan nating pansin. Sila yung kalimitang hindi napapansin na dati ay inilalayo sa iyong paningin. Sila, mga superhero walang balabal. Siguro nga minsan kumakapit na lang sa dasal. Mga bayaning hindi napaparangalan. Mga sundalong handang masugatan. Sumasabak sa gera kahit hindi malaman kung sino ang tunay na kalaban. Hindi ba nila alam kung gaano kasikip? Kahirap magsuot ng patong-patong na damit. Nakakasakit ng ulo. Sa pakiramdam ay mainit. Pawis ang katawan, masakit na kalamnan, ginhawa ay di magawang tikman. Hindi masyadong makahinga, wala masyadong pahinga, di makakain at pag-ihi ay di makamit. Dahil sayang ang PPE kung di na magagamit. Pag uuwi sila sa kanilang tahanan,
Kailangan wala silang nararamdaman. Walang nararamdaman na pagod, hirap, o ng kung ano paman. Kailangan masikatan pa sila ng araw kinabukasan dahil may pamilya pa silang nasa nilang mauwian. Minsan, di makauwi sa bawat pamilya. Kailangan magpa-swab test pa. At kapag nahawaan at nagkasakit, sila pa yung nakakatanggap ng husga at galit. Ang sulat sa Apokalipsis na dati mata ay nalilihis. Dito ko nakikita walang halaga anumang salapi. Sa kamatayan, di makakaiwas at sa ati tutupi. Habang hiram na buhay, kanya lang kukunin. Kagawa ba ako ng tunay kong tungkulin? Daig at tangis ng mga tao. Ina't amang humihingi ng saklolo. Di ko akalain na magkakaganito. Ang aking puso't isipan ay nalilito. Sa pananalangin, ako'y tumatawag sa iyo ng makapito. Paraan mo ba ito para kami ay matuto? Tinig na pasigaw, iligtas mo po ako, Ama. Hindi ako makahinga. Namumulang mata, ayaw pumasok ng hangin sa baga. Magal ang ikot ng mundo ng isang umagang nag-aalimpuyo. Hindi nila gustong mahawaan dahil unti-unti na silang nababawasan. Marami na ang nagbuwis ng buhay. Mga yumaang frontliners ang patunay. Kahit natatapakan ng piniling trabaho, patuloy na nagbibigay ng serbisyo. Saludo sa mga desidido, magbigay ng sarili kahit delikado. Saludo sa mga ehemplo, modelo, na tila sa bansa ay naaabuso. Kaya't sana inyong maintindihan na hindi madali ang pagpili sa ganitong larangan. Hindi sila humihingi ng gantimpala. Sapat na ang ganitong kataga. Salamat po sa inyong pag-aalaga. Kapag nakasalubong mo sila sa daan, ay huwag mo silang pandirihan at iwasan. Sila ay kaibigan at hindi kalaban. Imunat ang mga mata at puso natin dito. Sumunod sa batas, pairali ng disiplina at respeto. Tayo ngayon ay nasa magulong mundo. Maging parte tayo ng solusyon at pagbabago. Saya, ngiti. Naglaho pati ang ligaya. Sa hinagpis at dusa, kailan makakalaya? Saan tatakbo at magtitiwala kung sakit ay patuloy sa paglala? Ano ba ang tunay na gamot sa bawat sakit at lungkot? Ito na ang oras na tumawag para puso ay hindi maduwag. Ilapit ang panalangin sa Diyos dahil pag-ibig niya ay di nauubos. Kung sa layaw ako ay lango, di ko na magawang tumungo. Paano pa ako sa kanya itatawag kung sa mga utos ay nanunuwag? Matalino, pero bakit ikaw ay nalilito? Sa mga nangyari, ikaw sana ay natututo. Huwag hayaan ang puso mo ikay husgahan, pagkat ikaw ay walang sapat na kakayahan. Ano ang aking dapat gawin? Kung nilimot ko ang mga tungkulin, hiling ko'y bigyan ng pagkakataon bago ko lipasin ng mga panahon. Hininga. Sa hininga ay nagkabuhay. Kapag wala ito, tayo'y mamamatay. Panginoon, o aming Panginoon, kung wala ka, saan ako dudoon?
Mabuti na ang iyong kalagayan, umaayos na ang iyong kalusugan. Mabubuo ang dating nadurog, maghihilom na ang mga nabugbog. Sa iyo ako'y nagpapasalamat kay ganda ng iyong iniulat sa pag-aalaga at pagpapagaling. Sa pagkalinga mo, dooy nakarating. Sa Diyos tayo ay lubos magpasalamat. Dakila niyang kamay sa iyo'y iniunat. Husay ko'y mula sa kanyang pagpapala, kaya sa may likha, tayo tunay na magtiwala. Ang salot ay tunay at aking napagtanto. Hindi gawa-gawa at hindi galing sa engkanto. Hindi fake news o barbero ang nagkwento. Ang COVID ay talaga nga namang totoo. Muli ikaw ay malakas. Ang sakit sa iyo ay nagwakas. Ang salot sa loob ay pinalayas. Diyos ang gumawa na siyang pinakamalakas. Ang buhay ng tao ay paglalakbay. Pagsunod sa Diyos na ating gabay. Kung ika'y madapa, mayroong aakay. Siya ang pumapatay at siya rin ang bumubuhay. Sa gitna ng gabing lubhang malamig, kung dumilim man ang ating daigdig, nabubuhay man ako sa higaang banig. Kung Diyos ang gumawa, walang makakadaig. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at tuwa, pananampalataya ay huwag mawawala. Sa Diyos tayo ay tunay at buong magtiwala. Maglalayag kami ng may kasiyahan, ihahayag di mabilang mong kabutihan, nang makita nila ang iyong kabanalan, at nang lakaran ang tunay na daanan. Maglalakbay kami ng may kabutihan, sa paglakad kami naway iyong patnubayan, mga kamalian namin ay iyong kaawaan, gaya ng patawad namin sa may kasalanan. Sa pagpapasalamat sa Diyos, kaloob ay linising taos, nang sa pag-aalay ay malubos, pag-ibig niya ay di nauubos. Pagkadilat at bago pumikit, ang tuhod sa sahig ay idikit. Ihayag ang bawat mong sakit, Diyos ang magtatanggal ng pait. Ihanay ang bawat kabagabagan, banggitin ang iyong kalungkutan. Bibigyan ka niya ng kasiyahan, at siya ang tunay na kalakasan. Bago iangat ang iyong kamay, di alam sa gawa o ika'y sanay. Sa Diyos itagubili ang iyong buhay, sa mabuting gawa, siya ang karamay. Hahayo kami nang hindi natatakot, dahil may gabay ng Diyos sa gitna ng laot. Pagsubok man harapin o isang malaking salot, mga utos niya ay susundin at hindi ko dapat malimot. Papurit pasalamat sa Diyos ang aking sambit, sa pag-alis ng mga masasamang nakakapit. Ngayoy kapayapaan sa aming sumapit, at ginamot ang bawat kalungkut at sakit. Sa salita ng Diyos tayo ay magpakaligaya, hindi sa layaw ng mundong lubhang mapandaya. Sa pagsunod, tayo ay maging masaya, sa lungkot, hinagpis, magiging malaya. Wala ni isa sa atin ay iniwanan, o kahit sinong maruming di nilinisan. Diyos ang lubos na pagkatiwalaan, sa suliranin ay mayroon tayong malalapitan. Saan ba ang ating tahanan? Sa bato ba o sa mga kaibigan? Sa pamilya ba o sa lansangan? Loobin nawa sa kanyang kaharian. Akin nga natutuhan ang ating kapalaran, pagkakaisa, gawing may kaayusan, iwasan nga ang mga awayan. At kung may di pagkakaunawaan, pwede naman nating pag-usapan. Gawin natin ito na may buong pag-ibig, sa gawa ay ipakita at di lang sa bibig. Kunin itong mga talinhaga, salita man sa iyo'y tataga, magpapawasto sa iyong mga gawa, para sa buhay hindi ka kawawa. Kung ikaw ay madapa, sumasubban sa lupa.
Magtiwala sa dakilang Diyos, kamay niya ang sa'yo'y kikilos. Tutulungan ka niya sa iyong pagbangon. Sa hinagpis, siya iyo'y mag-aahon. Sa pagbangon, sa Kanya ay magpuri. Ang Diyos sa lahat, siyang may-ari. Pag-asa ay huwag nating iiwanan. Pananampalataya ay huwag katalikuran. Ang pag-ibig ay ating panghawakan.